Merong true, merong false. Naniniwala ba kayo? Merong totoong keso, meron namang fake na keso. Merong totoong Michael Jordan na shoes, pero meron namang fake. Naniniwala po ako, dito sa Gospel of Grace and Truth, ang daladala nating grasya ay totoong grasya. Opo. Kasi pagka hindi ito totoong grasya, malamang disgrasya. Disgrasya tayo. So, salamat sa Panginoon dahil ngayon ay mas madadagdagan pa po ni Lord yung pangunawa na sa bagay na ito. Sige po tayo lahat ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat dahil ang lahat po ng tagumpay na amin nakakamtan ay dahil sa iyo. Ikaw po ang lumaban para sa amin. Salamat dahil matatag kami dahil sa iyo. Kung wala ang biyaya mo, wala rin po kami, Panginoon. At ngayong umaga o ngayong hapon sa pag-aaral namin, ikaw po ang siyang magpaunawa sa amin ng yung mga salita na aming tatalakayin at walang ibang aming itatanyag, itataas kundi ikaw po lamang. Maraming salamat po. Ito po dalangin namin sa Ama sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Natin magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Gusto kong basahin itong 2 Peter bilang ating pong key verse sa pag-aaral po natin. But grow in the grace. Sabi natin malakas, grow. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and today, to the day of eternity. Amen. Alam niyo po sa akin, personally, ito pong talatang ito ang kinikilala ko ng meaning ng pagiging matured Christian. Ang totoong maturity ay malalaman natin kung gaano kalalim yung pagkaunawa mo sa grasya at pagkakilala kay Jesus Christ. Hindi pwede maghiwalay ito. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi the more you know Jesus, the more na nakikita mo yung lalim ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Without Christ, there is no grace. Grace is Jesus Christ. At sasabi ni Peter, kinakailangan mag-grow tayo dito. Hindi ka mag-grow sa law, hindi ka mag-grow sa performance. At sabi, mag-grow ka lang sa biyaya at pagkakilala kay Jesus Christ. Kung ikaw ang tatanungin ko ngayong hapon, personally, sagutin mo sa sarili mo lang, gaano mo kakilala si Jesus? Kung gaano mo kakilala si Jesus, doon mo lalong maunawaan kung ano yung biyayang pinaniniwalaan natin. Ulitin ko po. Kung gaano mo kakilala si Jesus Christ, doon lalong lalalim yung pagkaunawa mo sa biyayang pinaniniwalaan natin. At yun yung tinapos na gawa ni Jesus Christ. Kasi, pag kilala mo si Lord, okay, mula nung siya'y ipanganak, hanggang mabuhay dito sa mundo, namatay at muling nabuhay, dapat maunawaan mo yun. Iyon yung tinapos na gawa ni Jesus. At kapag naunawaan mo yun, at ano ang layunin ng bagay na yon, iyon ang pundasyon ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Wala yung pinag-uusapan nating grace kung walang Jesus na ipinanganak na buhay at namatay muling nabuhay para sa atin. That's why sabi ni Peter, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. At habang ginagawa po natin yan at lumalalim tayo, naniniwala ko wala kang magiging bukang bibig kundi sasabihin mo, napakabuti mo, Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. So ano ba yung true or false grace? Meron lang po tayong tatlong pag-uusapan. Una, number 1,
true grace empowers to overcome sin. Pwede ba natin sabihin ng sabi-sabayan? 1, 2, 3, go! Yan daw yung totoong grasya. Samantalang yung false grace encourage to sin. Nakikita mo ba natin? Kapag ang isang taong nakakilala kay Lord at nakatanggap ng grasya at ang kanyang puso ay okay lang akong gumawa ng mga kasalanan, okay lang akong hindi dumalo ng church, okay lang akong hindi magbasa ng Biblia, okay lang akong hindi manalangin, okay lang akong hindi maglingkod, total nasa biyaya naman. Gusto kong linawin sa iyo, kapatid, false grace ang natanggap mo. Amen? Kung ang natanggap mong grace matapos mong matanggap, dati ang sipag mo, ngayon lulubog lilitaw ka na lang. Parang napakagdali sa iyo ang mawala sa church. Dahil grace naman tayo, di ba? Di na magagalit si Lord. Dati napakaaga mo sa gawain, biglang, grace naman tayo, di ba? Sorry. Hindi po ako nagsesermon. Gusto ko lang ipaunawa sa atin, pag gaganyan ang attitude natin, hindi totoong grasya ang natanggap natin. Dahil ang totoong grasya, hindi ka nito dadalhin sa pamumuhay na kasalanan. Amen? Ang tunay na grace, i-empower ka nito na lumayo sa sin. Samantalang ang false grace, i-empower ka nito na lalong gumawa ng sin. Ano po ang sabi ng talata? Tingnan po natin. Romans chapter 6, 1 to 2. Sabay-sabay po natin basahin. Go! Di ba? Ang ganda, sabay-sabay. Tingnan niyo po ang sabi, ha? Ang sarap. Tingnan niyo, mga kapatid. Romans chapter 6, 1 to 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Alam niyo po, kung saan nanggaling yung nakakatakot tanggapin ng grasya kasi gagawing lisensya sa kasalanan. Alam niyo ba kung saan nanggagaling yon? Marami kasing Christian na tumanggap daw kuno ng grasya, pero false grace pala. Kaya akala nila, ang bunga, pag tinanggap mo ang grasya, mamumuhay ka sa kasalanan, magiging lisensya. No way po, hindi po yun. Ito po sabi, tingnan nyo ha. What shall we say then? Shall we continue in sin? Salamat po. Ang sentro ng tanong ay patungkol sa ano ba't magandang Tagalog? Abounding. Pag-abound ng grace. Sumagana, yan. Patuloy ba tayo, ano nga yung gagawin natin? Patuloy ba tayo magkakasala para sumagana? Hallelujah, ang biyaya ng Diyos. Tama ba? Mali. Why? Ibig mo sabihin, ang kasalanan ang dahilan kaya sumasagana ang grace? Eh di ba nang pinadama ang biyaya nung tayo makasalanan? So, kailangan, okay lang magkasala kasi habang nagkakasala ka, sumasagana ang biyaya. Wrong. Alam niyo ba na hindi po sin ang dahilan kaya nananagana ang biyaya ng Diyos? Alam niyo ba kung ano dahilan ba't sumasagana ang biyaya ng Diyos? Simple lang, mahal ka ng Diyos. Yun lang ang dahilan. Kaya kahit nagkakamali ka, hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pero ito, tandaan po natin, hindi ka mananatili sa ganung kalagayan.
Dahil ang grasya, kaya namatay si Jesus sa cross, ay para i-overcome mo yung sin. Pansinin niyo po kung ano pagkakaiba. Tingnan niyo po ito. Nung nilikha si Eva at si Adan, matuwid ang pamumuhay. Mag-amen ang gising. Nagkasala ang tao. Tingnan nyo ha. Nagkasala ang tao, sabi ng God, ng Bible, dahil sa kasalanan, Ephesians chapter 2, kayo'y mga patay. Sabi natin malakas, patay. Ano ibig sabihin ng namatay? Nalahiwalay tayo sa Diyos. Okay. Ito dati, kay Lord tayo. Garden of Eden, ang sarap ng buhay, masagana, lahat na dyan, i-enjoy mo ang lahat ng favor ng Lord. Noong nagkasala, ano nangyari? Ang tao nalayo sa Diyos. Saan napunta? Ano bunga ng kasalanan? Kapahamakan, kahirapan, karamdaman, sakit, lungkot, magulong buhay. Kasi bakit? Nawali ka roon sa nagbibigay ng magandang buhay. Nakuha nyo? Bunga ng kasalanan. Patay. Ibig sabihin ng patay sa Bible, dead, separated. Hiwalay tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, tayo'y patay dahil sa kasalanan. Ito po ngayon. Nung namatay si Jesus, alam niyo po ba na pinatay pa rin tayo ng Diyos? Yung kamatayan nung una, patay ka sa relasyon mo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero nung mamatay si Jesus sa cross, pinatay niya yung relasyon mo sa kasalanan. Kaya mula sa kasalanan, binawi tayo ni Jesus. May kausap ba ako? Lahat ng epekto ng sin, wala na sa iyo. Kasi bakit? Binalik ka na kay Jesus. Kaya sabi, imposibleng mabuhay ka sa kasalanan kung totoong nasa biyaya ka. Kasi bakit? Wala ka ng relasyon sa sin. Separate ka na. Hiwalay ka na. At ang buhay mo ngayon ay na kay Jesus na. Hallelujah. Paano ka mamumuhay sa kasalanan? Kaya sabi ng Bible, paano mamumuhay yung patay na? Eh wala kang connection doon. Wala na kayong relasyon doon. Wala ka ng, ano tawag dito? Wala ka ng panlasa ron. Ang panlasa mo ngayon at ini-enjoy mo, buhay na kay Kristo. Amen? Palapakan natin si Lord. Ang totoong na kay Kristo, hindi mo tuturuan yan. Kusang mamumuhay kay Jesus yan. Kasi bakit? Iyan na ang kanyang buhay. Ang totoong isda, di mo tuturuan lumangoy. Bakit? Kasi isda yan, kusang lumalangoy yan. Amen? Ang mananampalataya, ang tunay na nasa biyaya, hindi mo tuturuan umiwas sa kasalanan. Kasi bakit? Dahil mananampalataya yan, kusang iiwas sa kasalanan yan. Palapakan natin si Lord. New identity. Bagong ikaw. Kaya nga pagdating sa Romans chapter 6, iyan po yung tema ko ng umaga, ang makikita nyo, yung patay ka na sa kasalanan, napunta ka na kay Lord, meron kang bagong buhay. Anong bagong buhay? Yung buhay na para ka na lang kay Lord. Gusto ko pong basahin natin sandali yun. Okay lang po ba sa inyo? Aabutin tayo ng alas 8 ng gabi. Hallelujah. Iba't tagapag sa biyaya. Kahit magpuyat, ano? Si Mami hanggang alas 3 ng madaling araw, pwede. Okay po. Gusto ko lang, para mabigyan pa natin ng sarap, sustansya, yung katotohanan, na tayo ay patay na sa kasalanan. Amen. Sino po dito naniniwalang patay ka na sa kasalanan? Hindi ka na nag-i-enjoy doon. Hindi ka na masaya ron. Kasi hindi ka na doon. Tingnan po natin. Hallelujah. Sa Romans chapter 6, paintulutan niyo po ako. Sorry, Brother Lawrence, wala kasi dyan to. Pero babasahin ko para ano. Ayun, papasok pala. Romans chapter 6.
Hallelujah. Ang sabi rito, tignan natin yung verse 10. Verse 9 natin umpisahan. Chapter 6, verse 9. Alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Hallelujah. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Verse 11. Kaya dapat din ninyong ituring. Sabi natin malakas, ituring. Ano ba ibig sabihin ng ituring? Sige po, kayo na mag-isip po ng Tagalog ng ituring na yan. Ariin, ang kinin, no? Kilalanin. Ituring ang inyong sarili. Yung sarili daw natin. Bilang patay na sa kasalanan. Tignan nyo katabi nyo, sa inyo, patay ka na sa kasalanan. Amen? Masaya ba tayo na tayo'y patay na sa kasalanan? Yes. Tignan nyo bilang patay na sa kasalanan, ngunit, ito matindi, buhay naman dahil sa Diyos. Sa ibang version, buhay naman para sa Diyos. Kaya ang purpose, kaya ka nabubuhay ngayon, ay para sa Diyos. Palapakan natin si Jesus. Bakit daw nangyari yon? Ba't daw nangyari yon? Ito sabi, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Si Jesus ang dahilan. Kaya sabi niya sa King James, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Kaya yung buhay mo ngayon, wala nang apil ang kasalanan. Amen? Maaring, minsan nakakagawa tayo ng mali. Pero ang attitude mo, mali. Sorry Lord, salamat dahil pinatawad mo na ako sa mga maling gawain na ito. At hindi ako ganun. Amen? Ang Holy Spirit, hindi ka i-convict at i-condemn sa mali mong gawain. Ang ibubulong sa iyo ng Holy Spirit, hindi ka na ganyan. Nakuha nyo? Hindi ka na ganyan, kaya di mo na dapat ginagawa yan. Hindi ka tulad ng dati sa mixture, ayan, antigas ng ulo mo. Hindi ka na natuto. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ka na karapat-dapat taga kay Lord. Kita niyo mga bulong ni Satanas? Kasi gusto ni Satanas, malungkot ka, madown ka. Kaya i-condemn ka. Pero ang Holy Spirit, hindi ganon. Ang sasabihin ng Holy Spirit sa iyo, anak, hindi ka na ganyan. Ikaw ay matuwid na, kaya hindi mo na dapat ginagawa yan. Amen? Patay na tayo sa kasalanan. Kaya ang tunay na nasa grasya, hallelujah, na-overcome na natin ang sin. Hindi tayo mamumuhay sa sin. Wala nang lugar sa puso't isipan natin ang anumang uri ng gawang masama. Dahil ikaw ay hindi na masamang tao. Amen? Tingnan mo kaharap mo. Hindi yan masamang tao. Tingnan nyo kaharap nyo. Yan, di ba? Alam nyo, sino na tayo? Tayo ang mga taong mapagmahal. Amen? Tayo mga taong masisipag. Tayo mga taong matyaga, matatag, malakas, mapangunawa, mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagbigay, matulungin. Lahat ng katangiang meron si Jesus nasa iyo. Hallelujah! Kaya pag binasa nyo yung chapter 6, kinumpara lang ang buhay mo kay Jesus. Ganun lang. Kaya ang sarap sa biyaya. Imagine niyo, sa kabila ng pagiging makasalanan natin, inabot tayo ni Jesus. Salamat sa Lord. Ang daming taong nabubuhay. Ang daming Kristiyano na dyan. Pero
kabilang tayo sa nakatanggap ng pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, tignan po natin yung pangalawa. Sabay-sabay nating basahin. Yung una, yung true grace. 1, 2, 3, go! Yun. Eh, yung false. Yan, no? Isa pa nga po, parang asal basahin eh. 1, 2, 3, go! And false grace? Naniniwala po ba kayo dyan? Naalala ko tuloy minsan may mensahe ko nung araw. Paralyzing or ano yung empowering or paralyzing grace. Kasi yung false grace, ipaparalyze ka. Pero yung true grace, i-empower ka. At may kinalaman yan dito. Ang totoong grasya leads to hard work. Aba, edi performance yan, Bishop. Kasi hardworking eh. Hard work, gagawa ka. Edi performance yan, di ba dapat wala tayo sa performance? No. Gusto ko magbasa ka sa buong New Testament. Lahat ng mga alagad, bangsisipag nila. Walang nagpahinga sa paglilingkod. Amen? Katunayan, maraming ang buhay ang ibinigay nila para kay Jesus under grace. Even si Apostle Paul, sina Peter, yung ba sipag natin ngayon, may kukumpara natin sa sipag nila? Ang pagsamba, araw-araw, bahay-bahay tayo, every Sunday lang. Sa biyaya, tuloy-tuloy lang ginawa, wala nagbago, lalo pat tumindi. Kasi bakit? Ang totoong grasya, hindi ka tuturuang maging tamad. Amen? Kaya nga yung sa sobrang tapang ni Apostle Paul, ang sabi niya, huwag pakainin ng taong, sinabi ni Pablo yan eh. Amen? Walang maka-amen ah. Mukhang meron dito hindi pa kakainin. Ano sabi ni Pablo? Huwag. Imagine niyan. Walang kinalaman sa doktrina yon. Relationship ang tinutukoy ni Pablo. So ngayon, sa buhay Kristiyano, na matanggap natin ang biyaya ng Lord, yung epekto ng finished work ni Jesus Christ, hindi tayo tinuruang maging tamad. Bagkus, yung biyaya ni Lord ang lalo nagtulak sa atin para magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Ano sabi ng Apostle Paul? Tingnan po natin yung talata. Sabay-sabay po natin basahin. Sige po. 1, 2, 3, go! Yun, no? Kita niya si Apostle Paul, alam niya. But by the grace of God, I am what I am. Alam niya, hindi dahil sa kanyang gawa, hindi dahil sa kanyang talino, lakas, galing, sipag, hindi. Sabi niya, by the grace of God. Naniniwala ka ba na dahil sa biyaya ng Lord, kung ano ka ngayon ay dahil sa biyaya ng Lord? I am what I am. Ang sabi ni Pablo, and His grace, wow, His grace which was bestowed upon me was not in vain. Hindi daw nawalan ng kabuluhan. Narinig niyo yun? Yung biyaya ng Diyos na natanggap ko, hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi nabaliwala. Bakit? Ang sabi niya, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Lalo siya naging masipag. Kung nasa mixture siya, lagi siya nagpe-pray, nadoble pa. Amen? Kung nasa mixture siya, nagbababastadi siya, nadoble pa. Hindi nabawasan, mas tagsipag. Pero ito matindi. Ano sabi ni Pablo? Hindi dahil sa akin yan. Iyan ay dahil sa biyaya ng Diyos. The grace of God
The grace of God. The grace of God. Ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos. Hindi kanya tuturuang maging tamad. Mas lalo tayo magsisipag. Amen? Nung wala pa sa biyaya, maaring nalilig ka. Pero nung matanggap mong biyaya, nauuna ka na. Nakuha niyo yun? Kasi ang dulot ng grasya, improvement. Hindi negatibo na pagkasira. Improvement. Kaya ang sabi dyan, meron ako nilagay na quotation dyan, pakibasa uli natin sabay-sabay. Ayan. Basa po sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kuha po ba natin? Hindi po laban ang biyaya sa anumang uri ng pagsunod o paggawa na nagmumula mismo sa pagkaunawa mo ng pagtanggap mo ng biyaya. Bagkos ito ay galit o labag doon sa anumang gawa o pagsunod na ang dahilan ay para kunin mo ang saya ng Diyos. Para ma-merit mo, gatimpalaan ka, gawin kang karapat-dapat, baliktad na po ngayon. Dati, para matuwa si Lord, gagawin ko to. Nakuha nyo? Magsisipag ako. Para pagpalain ako ni Lord, magsisipag ako. Para maging mabunga ako, magsisipag ako. Hindi po ganun ngayon sa biyaya. Sa biyaya, dahil tinanggap ako ni Lord kahit di ako karapat-dapat, nagsisipag ako. Dahil manali ako ni Lord kahit di ako karapat-dapat, nagsisipag ako. Dahil nabe-bless ako kahit di ako karapat-dapat, nagsisipag ako. Lahat ng sipag, trabahong ginagawa natin ay bunga ng biyaya ng Diyos. Hindi ka tumatrabaho para makaranas ng biyaya ng Diyos. Nakuha po ba natin? Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang lugar ang katamaran sa buhay Kristiyano. Amen? Ba't ko po ito binabahagi sa inyo? Sigurado ho kasi mga kapatid, ang diskarte kasi ni Satanas, baliktarin ko anong katotohanan. Pero, hindi mawala yung sentro ng usapin. Pag hindi ka aware, hindi mo namamalayan, iba na pala yung tinatahak mo. Mag-amen nga kung nandiyan pa tayo. Walang anak ng Diyos na tamad. Amen? Ang lahat ng mga anak ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon, lalong sumisigla. Nagsisigasig. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga kabataan natin na sa harapan. Di ba? Tingnan nyo naman, kada mag-speak ako, yung mga youth natin na to, lagi ko nakikita rito. Wala pa silang nakita ko umabsent. Kada mag-speak ako ewan ko lang yung mga ibang linggo, pero natutuwa ako. At ang matindi, laging maaga pa. Pagdating ko rito, narito na kaagad. Bakit po? Ganun ang ginagawa ng grasya. Nagiging masipag lalo tayo. Sa gawain ng Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, lahat ng yan, mga kapatid. Ang Christian life ay nakapaloob lang. Tingnan nyo para mas lalo tayong ma-focus sa mga spiritual na bagay. Lagi nakapaloob lang sa pagbabasa ng Bible, pananalangin, sa ministry, kung ano ministry meron, mag-enjoy tayo, mag-join tayo doon. Evangelism, discipleship, hindi pwedeng mawala yan kasi lahat ng yan, nakafocus sa spiritual life natin yan. At lahat ng bagay na nakikita ay bunga ng magandang kalalagayan natin sa spiritual world, sa spiritual na buhay natin. Ngayon, ano lang ang naiba? Yung bakit mo ginagawa, yung mga bagay na yan. Yung nagtutulak sa'yo kung ba't mo ginagawa. Nakuha po ba natin? Bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, pagbabasa ng Bible. Dati sa mixture, pag sinabing pagbabasa ng Bible, pagbasa ka ng Bible para pagpalain ka ng Diyos.
para maging katapat-dapat ka sa Diyos. Para lalo maging katagap-tagap ka ng Diyos, magbasa ka lagi ng Bible. Pero yun po ay mali. Lalo ngayon sa biyaya. Kasi, ang pagbabasa ng Bible, para po maging iklaro ko sa inyo, ay para maunawaan mong lahat ng mensahe ng Panginoon na nilalaman ng Biblia, ng nilalaman ng pakinabang sa tinapos na gawa ni Jesus Christ. Lalong maunawaan kung sino si Jesus Christ. Maunawaan mo yung Diyos sa paglilingkuran mo. Maunawaan mo kung anong paniniwalang tinatanggap mo, pinamumuhay mo, maliwanag sa iyo. About knowledge, information, kung sino ang Diyos, yung relasyon mo sa Diyos, at kung sino ka sa harapan ng Diyos, anong pakinabang na tinapos na gawa ni Jesus, gano'ng kakamahal ng Diyos. Iyan lang ang ibig sabihin ng pagbabasa ng Bible. Walang kinalaman sa pagpapalain ka ng Diyos. Even non-Christians, nagbabasa ng Bible. Amen? Wala na maka-amen. Mas masipag pa nga sila eh. Hindi ng dahilan. Anong mga mapapasin natin? Mali lang ang pagkaunawa nila sa Bibliang binabasa nila na gaya ng nasa atin. Mapalad tayo, nasa atin ang katotohanan. Amen? Kaya magbasa tayo ng Bible dahil kailangan nating lumawak ang kaalaman sa katotohanan. Nasabi ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Baka po tayo nakapagbabasa lang ng Bible pag nasa Sunday, nasa church. Buti lang may church pa. Nakapagbabasa ka ng Bible. Kung wala, wala nang Bible na mababasa. Hindi ka magmamature sa pagkakilala, sa pagkaunawa sa Diyos sa sinasamba mo. Amen? Sample lang po yan. Prayer. Para mas maging malapit sa Diyos? No. Alam niyo po ba, sa biyaya, hindi na mangyayari na ikaw ay malalayo sa Diyos. Wala na pong ganun. Mula nung ikaw ay manampalataya kay Jesus, tinanggap mo yung biyaya niya, mula nung araw na yun, hanggang ngayon ay kayo nabubuhay, yung closeness nyo kay Lord hindi nagbabago. The same pa rin mula nung umpisa. Kasi, hindi tayo nilulubayan ni Jesus. Minsan dinadaya lang tayo ng pakiramdam natin, pero hindi mo alam, si Lord laging nakayakap sa iyo. Sa miniwala ka at sa hindi. Yan yung relationship, union. Union. Magkaisa kayo. Hindi kayo magkakahiwalay kahit paano mangyari. It's prayer. At sa totoo lang, pag ikaya nananalangin, sa biyaya, hindi ka na magmamakaawa, hingi ng habag. Kasi ang totoo, kinahabagan ka na. Amen? I-claim mo na lang yung ibinigay sa'yo ni Lord. Kukunin mo na lang. Kasi sa'yo talaga yun. Dahil anak ka niya. Amen? Naalala ko, alam niyo ba yung istorya ng alibugang anak? Padalas natin sasabi, alibugang anak. Pero sa akin po, ang title ko ron, The Parable of a Loving Father. Alam niyo po ba, merong isa dong anak na nagtampo, nagselos. Sino yon? Yung panganay. Kasi bakit? Nakita niya, bumalik yung anak, kapatid niya na nagwaldas ng pera, nagliwaliw, bumalik, hindi mo lang pinarusahan, hindi mo lang pinagalitan, tinanggap ka agad, tapos pinaghanda, pinagpiesta, pinagparty, tapos dumating yung kapatid na, ano ba yan? Sabi sa amin niya, ano ba yan? Iwanan ka niyan, pinili niya ganyan. Tapos, nung dumating, pinagparty mo, samantalang ako. Kita niyo? Samantalang ako. Lahat ginagawa ko. Hindi mo malan ako mabigyan ng kahit ano lang. Ano sabi ng ama? Anak, di yata't lahat ng akin ay sa'yo. Magkasama tayo araw-araw eh. So ano po ibig sabihin nun? Hindi naintindihan ng anak yun. Akala niya, ang ama, kailangan niya mag-perform para ibigay ng ama yung kailangan niya. Kaya nagsisipag yung anak.
Nakuha nyo? Lahat ginagawa niya kasi ang paniniwala niya, kailangan kong gawin to para ako bigyan ng ama ng ganito. Pero siya sabi ng ama, hindi. Lahat yan sa'yo. Ang problema, hindi mo naintindihan yun. Kasama kita araw-araw at kung anong meron ako, iyon ay sa'yo. Amen? Naniniwala ka ba na kung anong nasa ama ay atin? Kunin nyo, mag-pray kayo. Hindi nakaganyan ka lang. Pinipid ng alag, gusto mo, susubukan ka pa. Nakuha nyo? Hindi ho ganun. Nadyan na lahat ang pagkain, gusto mo, subukan mo ko. Kutso ko yun. Ano, baby? Nakahanda na yung pagkain. Hindi, salamat Lord. Di ba? Ang mixture, under ng law, wala yan. Magpe-prepare ka na lulutuin mo ng pagkain mo, maghaharap ka na lulutuin mo, yan para magkaroon ng pagkain, saka ka pa ng kakain. Ikaw pa magluluto. Pero sa grasya, lahat ng kailangan mo, iniluto ni Jesus. Nakahanda na. Ano gagawin mo? Kakain ka na lang. Eh, problema, gusto pa yata, tsubuhan mo ako. Kutso ko yung itin nyo. Ano ba naman yan? Amen? Kaya huwag kayong manghinawang manalangin. Ang dami nakalaan sa atin. Gamitin yung pagiging anak. Lord, Father, Father, Father. Atin yun. Amen? Yun ang totoong akin yun. Yun ang totoo. Dahil anak ka ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. So, hindi dapat maging tamad. Lalong magsipag. Lalo mong gagawin ng best dahil sa biyaya ng Panginoon. Gagawin mo ang karapat-dapat dahil sa biyaya ng Lord. Lalo ka mag-e-effort dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat yan. Hindi mawala ang sipag. Iyan ang totoong grasya. Pangatlo, sabay-sabay uli natin basahin mga kapatid. 1, 2, 3, go! Yan. Yan. Amen? Parang isa na nag-amen. Amen ba tayo? Ang tunay na grasya, may kapahingahan. Parang, kanina lang labor pastor. Bishop, labor ka na. Ngayon pa. Kaya nga magpapahinga ka kasi meron tayong kasipagan sa ministry. Pero ano ba yung rest na to? Ano ba yung kapahingahan na ito? Sabi nga, ang false grace gives stress. Saan ba nanggagaling ang stress? Ba't nagkakaroon ng stress? Ha? Pag ikay na-stress, ang resulta, stretch. Bakit na-stress? Meron kang gustong gawin na naniniwala kang hindi mangyayari yung maayos sa buhay mo kapag hindi mo nagagawa yun. Kaya kailangan mong gawin yun. Pag di mo nagawa, stress ka. Nag-fail ka eh. Disappointed ka. Pero sa Lord, rest. Kasi bakit? May tumrabaho na para sa iyo. Hallelujah. Nakuha nyo? Sino tumrabaho para sa atin? Si Jesus. Matthew 11:28, ano sabi dyan? 1, 2, 3, go! Amen. Yun na. Kagulo-gulo na. Para nagtawa lang sa... Isa pa po, 1, 2, 3, go! Yes. I will give you. Kailan sinabi ni Jesus yan? Sa panahon ng law. Nabubuhay siya sa panahon ng law, si Jesus. At tinatawag niya yung mga tao. Sabi niya, come unto me. Sa Amplified Version, ito ho ang sabi. Tingnan niyo po, para makuha natin yung context. Come to me, all who are weary or weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace.
And I will give you rest. Anong rest? Refreshing your souls with salvation. So meaning, yung pong context niyan ay may kinalaman sa relihiyon na ginagawa ang lahat ng dapat gawin para lang makuha yung pagmamahal ng Diyos. Maging karapat-dapat sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Kaya lahat ay ginagawa na. Paano ginagawa? By obeying the law. Mahirap yun. Yun lamang 10 Commandments Hindi natin kayang sundin. Kailangan buuin mo pa kasama na lahat. 613 na kautusan. Susundin mo. Ano sabi ng Biblia? Sa 10, masunod mo ang 9, nasira mo yung isa, bagsak ka pa rin sa standard. Kasi bakit? Ano hinihingi ng law? Sundin lahat. Sabihan niyo malakas, lahat. 100% ang hinihingi. Hindi kaya ng tao. Kaya ang tao ay napapagod. Kagaya natin sa mixture dati, wala pa tayo sa biyaya. Pag ganyan-ganyan Christian life natin Kasi bakit? Naniniwala tayo na ang palakpak ng Diyos sa atin ay nakadepende sa ating performance. Di ba? Kaya nga dumarating sa punto na napapagod na tayo, paulit-ulit na lang itong mali kong nagagawa. Kakoconfess ko lang kahapon, nagawa ko na naman ngayon, magkoconfess na naman ako ngayon. Pabalik-balik lang ako sa kasalanan na to. Hanggang sa bubulungan ng Satanas, huwag ka nang bumalik dyan. Panindigan mo na, sablay ka talaga. Kasi, ang standard, 100%. Kaya dumating si Jesus. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal. Kayong pilit na sumusunod pero hindi nyo kayang sundin. Dahil hindi nyo kayang sundin yan. Ang susi ako, lumapit kayo sa akin. Nakukuha niyo mga kapatid? Pag lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan. I will give you rest. Bakit? Yung hindi nyo kayang gawin, ako ang gagawa para sa inyo. Kaya ano sabi ng Bible? Hebrews chapter 10 verse 14, kung nagkakamali, Jesus is the end of the law. Meaning, sinunod niya yung law. At dahil doon, pag nanampalataya ka kay Jesus, sa harapan ng Ama, matuwid ka. Kasi bakit? Nirepresent ka ni Christ. Nasunod mo na ang hinihingi ng batas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi niya, come unto me. Kaya kapag ang buhay mo, isa kang mananampalataya at pagod na pagod ka, medyo tumahimik ka muna ng konti. Baka nabubuhay ka sa performance na inaabot mo pa rin. Nagpapakapagod ka para kunin ang palakpak ni Lord sa buhay mo. Maniwala ka kapatid, listen, gumawa ka o hindi, ang Diyos tuwan-tuwa sa iyo. Amen? Tuwan-tuwa sa iyo. Kaya ang galaw natin ngayon, yung sipag natin ngayon, ay maginhawa mong nagagawa kasi alam mong ginagawa mo lang yan dahil ang Diyos ay tuwan-tuwa na sa iyo. Hindi para matuwa pa sa iyo. Amen? Kaya laging masigla ang paglilingkod. Masaya. Walang pagod. Laging nakangiti. Tingnan nyo katabi nyo, laging nakangiti. Oh. Sige, tingnan nyo katabi nyo, ngiting-ngiti. Di ba? Mag-aiming nga, laging nakangiti. Yung mga tatamburin laging nakangiti. Kaysa yung ano pipiliin mo? Samantalang ang sarap ng buhay Kristiyano. Di ba? Ang sarap ng nakay Kristo. Ano pa pipiliin mo? Tapos kasama mo pa ang mga nagaganda at nagpapugi ang mga anak ng Diyos. Ang sarap kay Kristo. Amen? Saan ka pa pupunta? Kaya lagi tayo nananabik. Sabik lagi tayo pagsali. Makikita ko na naman sila. Tapos sama-sama na lang magpupuri kay Lord. Nakaka-excite lagi. Iyan ba nararamdaman natin? Parang hindi yata. Iyan ba? Dapat ganun. Kaya bawat Sunday, excited tayo. Mapaumaga man, mapahapon, excited na naman akong makita mga kapatid na nabubuhay sa biyaya ni Kristo. At ang lahat na nakikita natin sa isa't isa
ay ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Pag-ibig ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah.